Magandang umaga, no, mga kasimple. Ngayong araw na to, pupunta tayo sa kasi napansin natin, ito yung update kay Poti. So tinignan natin, nagbabawas ng mababa na yung level ng langis niya. Ngayon, nang chinek natin, mayroon pala siyang tagas doon sa pinaka cover ng head. Kasi napansin ko wala pala siyang parang gasket. Tapos napansin ko, kaya pala walang gasket dahil naputulan sila yung pinaka naputulan ng tornilyo na iwan dun sa yung kadugsong. So hindi siguro nila mahigpitan, kaya ang ginawa nila hindi sila naglagay ng gasket, parang idinikit na lang yung cover. Gumamit sila ng dikit. Di syempre tumatagas. Hindi naman malakas, pero syempre tumatagas pa rin. And ayun na, hanggang sa pumunta na doon sa mababang level na sa pangalawang tuldok na yung ganyan yung yung langis niya. So hindi siya maganda. So baka kumatok-kumari na natin pag di natin to So ngayon, kailangan muna natin makahanap ng ng gasket, syempre yung original na. So habang hindi pa tayo nakakahanap, nakakabili, so ang gagawin natin, babanto muna tayo. So sinikap nating makipagka-ugnayan dun sa dating nabila natin kay Poti. Yun, nakuha naman natin yung yung klase ng langis. So hindi pala ginagamitan na synthetic to, kaya sinabaguhan tayo. Ang ginagamit pala dito ay daw sa kay Poti ay 20W50. So yun ang bibili natin. Magbabanto muna tayo ng kahit mga 1 litro lang muna. Kasi pagka nakabili na tayo ng ng tawag dito ng gasket, ipamamachine shop na rin natin yung yung tornilyo. Para isang bukas na, kasi kung ipa-change natin to, tatagas din yun. Kung i-chainsaw natin kasi kailangan masolusyonan muna yung naiwang tornilyo doon para mahigpitan talaga siya ng maganda. Palagyan ng gasket, di ba? So ngayon gagawin natin, babanto muna tayo. Pupunta muna tayo sa bilihan dito sa auto shop. Bibili tayo ng 20W50 na oil para ibanto muna. Pero dadalhin natin ngayon to doon sa shop sa aking tito ulit, kung saan tayo nagpalinis ng ng mga preno. So titingnan daw niya kung anong kondisyon ng kotse. So basta ang sabi niya kailangan mabantuan muna. So ngayon, bibili muna tayo ng bago tayo pumunta doon. Okay? O gagamitin pa naman natin si Poti ngayon. Papunta tayo ng Palo Alto kasi may gig ulit tayo doon din sa area na yun. So kailangan natin muna, bago tayo pumunta doon, titingnan muna daw ni Tito. So papabantuan ko lang din muna siya ng langis. Kasi delikadong maubusan to ng langis. Kasi nasa alarming level na siya. Kapag naubusan tayo ng langis, patay, kakatok tong makina natin, mas malalalong, mas malaking problema. Yun. So sana makabili tayo ng ngayon, ng langis. So nandito na tayo, bibili lang ako. So nakabili na tayo. Ito, yung oil na 20W50. Dalawang ganito binili natin. Tapos bumili na rin tayo ng gasket. At siyempre, ito. So gumastos tayong kulang-kulang 1,000. Okay, buti nakabili tayo. Pero ewan ko kung maano ni Tito yung ewan ko magagawa niya ng paraan kung matatanggal niya yung naiwang bolt doon sa sa pinaka niya, tornilyuhan. Kaya na kayo, hindi ko alam yung mga termino gawa nung hindi naman tayo talaga manggagawa niya. Pero kung pag-uusapan saltwater fish at banda recordings, marami tayong nalalaman pagdating dyan. Pero pagdating sa sasakyan, naku po, kaya na, wala po tayong alam masyado dyan. Wala nga talaga. Yeah, yun. So plano ko rin naman bumili ng original na gasket talaga. May nakausap na tayo, kaya lang medyo expensive talaga. Original daw na Honda. Na muna ako, nagpakasakali ako na baka kaya kong bilhin yung aftermarket na na gasket. Ayun, 280. Binili ko na din. Okay. Tapos 280 din yata yung yung mineral na langis na 20W50. So dalawa lang muna binili natin kasi magbabanto lang naman tayo, baka mamaya kasi mapasobra. Ayun. Tapos 100 yung gasket na pandikit. So yun, kayo na lang mag-total. Mahigit pala sa 1,000 yung kasi kung 280 plus 280. Ganun, parang ganun. Siyempre, abutan pa natin si Tito ko, gawa ng siya yung magbabaklas. Pinadadala niya ngayon, sakto-sakto Sabado. So sana matapos agad ni Tito kasi may tayo may gig tayo ngayon.
diretso na tayo. Ang call time pa naman ay 2 PM pa naman. So siguro kahit mali tayo ng konti. 60th birthday yata yung pupunta natin. So alam na natin ang mga pundoon pag mga ganun. Mga heads lang yon, mga OPM, pasok doon. Edad dyan ni na Ellie din mga 60 ganun. Alas ganun, 50 plus ganun. Siguradong makakagusto din sa music. Makikijam lang tayo ang tumano kasi setup naman talaga ako doon. Pero makikijam tayo. So, mamaya na lang. Meron pa pala ako nagiging problema na napapansin ko dito. Minsan, pagka naka-standby ako, pag nagpa-start ako, biglang namamatay yung makina. Parang may kinalaman doon sa remote. Kasi may remote siya na ano eh. Yung... Puta ko na ko ng tawag doon eh. Siguro napipindot ko kasi nakalagay lang lagi sa ano ko eh. Tapos, di ba, parang meron siyang features na kapag ka ginalaw mo, binuksan mo na naka ano ka pa. Kasi hindi mo naman siya in-unlock. Pwedeng mag-auto auto shutdown yung makina mo, di ba? Parang ganoon eh, kasi parating ko wala naman ako problema sa electrical dahil napaayos na rin naman natin yung alternator natin. Yung grounding natin, napaayos na naman natin. Saka hindi naman tayo namamatayan ng tumatakbo na kagaya nito. Yung pag minsan naka-standby lang ako, kasi minsan ang susi ko nakaipit lang. Ganon. Saka tumatama din sa tuhod ko yung di ba may mga pasabit eh, nakasabit di ba sa susi yung yung remote. Siguro natatanggal ko yung button. Pero kasi yung remote ko kasi meron siyang naka-assign na engine, parang ang bukas na makina. Tapos yung asterisk yung pagka mag-i-start ka na automatic. Yung remote siya na pwede ka mag-start kahit na malayo ka sa kotse mo. Wala ka sa loob. May ganun siyang features eh, yung remote na to. Pero hindi ko alam kung paano gamitin kasi mukhang na-reprogram siya. Nawala siya sa program. Plano ko sana i-reprogram. O hindi natin alam, baka mamaya sira na rin yung kanyang ang nagana na lang kasi doon sa ko is yung unlock dito na lang mismo sa driver seat. Hindi niya nakokontrol na yung mga nasa ibang Ewan ko kung dapat lahat ba nakokontrol o sa driver lang talaga yung dapat na makontrol niya. Kaya sabi ko bago lang po tayo sa ganito. Kasi siyempre yung kotse naman na magulang ko, pagka inano mo lahat ma-unlock, lahat din malalock. Pag dito, center, hindi naman siya nasama eh. Tapos iba lang yung remote niya. Ayan, ganyan yung remote niya. Yung parang may button na engine, di ba? Parang nakabukas sa makina. Siguro pag hindi ko alam kung pag napindot yun, ano pang mangyayari, makamatay ba siya? May mga anti-type, di ba? Pagka halimbawa, dinakaw sa'yo, tapos biglang kusang mamamatay yung makina mo, di ba? Parang tingin ko doon ako nagkakaproblema sa alarm system nito. Kaya siya namamatayan. Kasi pag natakbo naman ako, hindi naman namamatay yung makina ko eh. Papansin ko lang pagka yung dalawang beses twice na siya nangyari. Hindi naman sunod-sunod. Na yung nagpa-start ako ng makina, papainit pa lang ako, tapos nakita ko namatay. Kasi yung dati ganun yung nangyari. Kala ko namatay pala tapos naiwan bukas yung aircon. Di siyempre nalobat yung yung battery. Sira pala yung alternator kaya pala ganun. I don't think so na alternator pa rin yung problema kasi napaayos na natin yun eh. Halos good as new na yung alternator natin eh. Tingin ko sa na yun eh. Comment na lang kayo kung ano yung mga posibleng naging dahilan pa nung kung bakit parang namamatay yung bakit na natin. Minsan lang pag standby naman, hindi naman pag natakbo. Again, si Poti maganda tumakbo kahit na konti na lang yung langis niya. Nasa alarming siya. So ngayon pa lang gagawa na natin ng solusyon. Sabi nga nila, preventing is better than cure. So kailangan maagapan natin to para hindi tayo makatukan ng makina. Naitawag na natin sa tito ko to. Bantuan na lang daw muna. Pero bumili na nga tayo ng mga pamalit. At tingin ko problema na lang kung tatanggalin ba niya yung naiwang tornilyo o dadalhin natin sa isang tiyuhin ko. Kasi siya yung biyasa sa pagtanggal ng mga ganyang tornilyo. Kasi hindi tayo makakabili ng tornilyo dahil siguradong posibleng ma-oversize na yung tornilyo na dahil pag binunot yun, maggagawa ng bagong trend. Ganun yun eh. So mababago na yung kanyang sukat ng tornilyo. Kaya hindi tayo pwedeng bumili basta-basta ng tornilyo. Depende muna yon kung ano yung i-required na tornilyo ng aking tiyuhin.
Nako, wala na. Ayun. So nandito na tayo, antayin lang natin, nakain pa sila. Ayan. Yung talyer ng tito ko. Maya maya ay sinimulan na rin ng tito ko baklasin yung head. So yan, nakita niya yung problema. Nakita niya, ang pangit nga talaga yung pagkakapatong yung yung ginawang parang sinalaula eh. So kitang kita, tatagas nga daw talaga. Kapal pa daw ng pagkakalagay ng silan. Ayan, natanggal na, no? Pinilimunggat. Sira na pala yung gasket niya, kaya natagas. Kaya mo, Abet. Pagpurin mo ng Kailangan pantay. Sino pa dito mo? Ito yung gasket niya, o yan, o. Ba? Ayan nating technician. Yan, nililinis muna yung yung natirang mga sealant, no? Silang. Nililinis. Tapos papalitan ng bagong Maker. So meron pala siya, kaya lang bukang ni-recycle lang, kaya yun. Hindi maganda ilapat, natagas. Pagkatanggal ng cover, ayan, nililinis, kailangan daw alisin talaga yung mga sealant para pantay. Pagkatapos nililinis yung cover na mabuti. Hindi eh. Basta lang yung makagawa yung mga yan. Kaya tatagas at tatagas talaga. Tapos nilihan nila para pantay talaga mabuti, no? So para talagang pantay na, inalis na nila yung kahit anong sealant na nakakapit. Nilihan nila mabuti para pantay na pantay talaga. Tapos nilagay na yung gasket at nilagyan na ng panibagong sealant. Ayan yung gasket, oh. So kunti lang talaga yung paglalagay nito. Hindi dapat makayat. Tapos ibinalik na nila. Ayan, oh, binalik na ng tito ko, oh. Kaya nilalapat nyo na maayos. Sinisipat nyo mabuti. Ayun. Malinis. Kita nyo, malinis talaga yan. Malinis yung pagkakagawa talaga. Alala mo, mga professional na mekaniko talaga itong mga to. Anyway, talagang kilala naman tong shop ng tito ko dito sa sa may istasyon, sa Crossing, Calamba. Barangay Uno. Ayan, sapat na dapat, oh. Kita nyo. Ayun, oh. Dapat po mabuti. Kinukumpleto mo na yung tornilyo, oh. Ang linis, no? Ayan, tapos sinigpitan ng mabuti, no? Mga kasimple. Ayan, oh. Kitang-kitang linis ng gawa, oh. Wala nang tagas yan, mga kasimple. Ayan, oh, kita nyo, ang linis ng gawa, oh. Yung dati, lagpas pati silan. Professional talaga ang mga kanaan nila dito. Pwede kayo magpagawa dito kasi talagang kung pag-uusapan, dekada na talaga tong talyer ni tito ko. Sa malaking talyer po ito. Isa sa pinakamatandang mga talyer dito sa Calamba, Laguna. Okay? So ayan, nilagay na din nila yung nilagay na ng tito ko. Ilalagay na. So gagamitan niya ng embudo.
So improvised budo lang yan, pero shoot na shoot talaga yan. Ayan. Ayan na. At ilalagay na rin yung pangalawa. So dalawang langis ang nagamit natin yan. Saktong-sakto lang po. So halos 2 litro din daw ang nabawas dahil nga sa kakatagas niya, no? Ay nako, napagastos talaga. Well, ganun talaga ang second hand. Hoping na okay na lahat. Hindi na, kasi talaga namang bagong chain oil daw to. Kaya lang problema, nauubos. Kasi may tagas. So ayan na. Tinesting ng tito ko, sinukat. Ayan, full na, kita nyo. Galingan ng tito ko Sabi niya, 2 litro lang yan. Sakto oh. Alam niya kung ilan ang naubos. So start natin. So ayos na. Kita nyo naman, bumalik na yung langis niya at wala nang tagas yan. Ganda ng pagkakagawa Malayo din sa nangyari ni Katakaan. So ito pala, kahit wala pala to, talagang pwede mo lagyan, pwede mo hindi pala. Bracket ko man. Lagaya lang na pala daw ng bracket sa malilit to. So wala talaga tornilyo yan. Round. So naging problema lang daw nito ay yung gasket talaga hindi maayos pagkakalagay. So ayan, hindi na tayo kakabahan. Nakita nyo naman, maayos talagang gumawa, mga professional na manggagawa. Sila nga pala yung mga pinsang ko at yung pinaka maiedad ay ang aking tsuhin. So sikat ang talyer na yan nung araw lalo dito. Malaking talyer yung makikita nyo kung mabibidyoan ko lang. So alam na alam nila, para lang sila nagkakaroon na Yun nga, ang findings, basta lang daw, binasta-basta lang daw yung ginawa doon sa takip nung makina. Ang ginawa ay hindi daw nilinis, ni-recycle lang yung gasket. Di ba dapat kapag pagka magpapalit ka kasi ng dapat papalitan, pag bubuksan mo yun, papalitan mo na rin kasi dapat yung gasket. Saka dapat yung sealant nun inuubos mo, kinukudkod mo mabuti. Kasi ang ginawa malamang daw nung gumawa nun, bumanat nun dati, hindi na nga daw nagpalit ng gasket, hindi pa daw kinudkod yung mga sealant niya. So hindi lalapat nga ng maayos, kaya ganun yung nangyayari. Kaya kita naman ninyo yung video nun, kung nakita nyo sa personal, ang pangit, labas talaga yung mga dikit, kitang kita doon sa labas. Ngayon, makita nyo naman, di ba, ang linis. Yun, so 2 litro lang yan nagamit natin na 20W50. 2 litro lang po ang nagamit natin. So akala ko ay mag-change oil ako ng todo. Hindi naman. Tama, bagong change oil naman siya, kaya lang nauubos talaga. Ganun ang ginawa nila kasi doon sa gasket So hindi maganda. Akala ko din naputulan ng tornilyo, hindi naman pala. Sadya pala yon. So yun lang talaga yung tornilyo niya, kompleto naman. So okay na, hindi na tayo magkakaproblema dun sa langis. So all good na to. Naayos na rin natin yung cooling system. So sa tingin ko naman okay na si Poti. Ang nakikita ko na lang na problema na lang dito simula nung binili natin ay yung motor nung pinto, yung window motor. May nakikita tayo mga tigti 300. May nakikita naman tayong tigti 300 na motor, nakita ko ng window. Hindi ko lang alam kung, kasi may iba't ibang klase siya na parang 4 hole, 2 hole, ganoon. Hindi ko lang alam, comment na lang po kayo kung sa mga nakakalam kung ano po ang pipiliin ko na motor ng power window, kung yung may hole kasi nung tinatawag Kasi may nakikita ako sa online ngayon, meron namang aftermarket na mura lang, yung motor lang. So pa-comment na lang kung ilang hole o kung may mabibigay kayong link para dito sa ating mga Civic, sa ating Civic na to, kung ano yung maganda. Sa isa lang naman yung lalagyan, papalitan ko ng motor dito. Hindi na talaga nagana to yung nasa likod ko. So yun lang naman yung papalitan. So yun, success ang pagkaano natin, and hoping na wala nang tatagas. Makikita naman din natin yung update. Tingin ko hindi na, kasi alam na alam nila yon kung bakit nga daw tumagas. Yun lang, okay? Ito ulit si Dansky at ito si Honda Poti.
na LXI 96. Rock on.